atin na po makakausap sa pagkakataong ito. Balikan lang ho natin kung ano po yung mga dapat na malaman ho natin. Lalo-lalo na ho. Kasi ito nakalipas ng mga araw, maraming mga hindi magandang reaksyon na nababasa ho tayo. Lalo-talo pa doon sa sinasabi na akala ko na dapat na mangamba pag magdadala ho sa ospital ng isang pasyente. At hindi tayo magdadalawang isip na sila po yung magagamot o hindi magdadalawang isip na bago gamutin sasabihan ka muna kung ano ang o kung magkano yung babayaran dahil may mga batas na umiiral tungkol dyan. At mukhang kahapon, yan yata ang isa sa mga mainit na pinagtatalunan sa Senado dahil na rin sa mga amendments na gustong isaklaw o ipaloob dyan po sa batas na iyan. Mas maganda po para maunawaan natin lahat at makuha naman natin syempre ang lahat ng panig, lalo-talo na ho ang panig ng mga private hospital. Katunayan po, marami tayong dapat pasalamatan ng mga private hospital. Yung iba ho talagang, kung pwede lang, nakikita naman nila kakayahan ng isang pasyente. Kung di na nga lang singilin, hindi na nga ho nila sisingilin dahil wala naman ho talaga kakayahan magbayad. Nasa ating linya po, Pangulo po ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated, o PHAPI, si Dr. Jose Rene De Grano. Doc De Grano, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Tinida dito sa radyo na TV pa. Magandang umaga, Orly, at sa Mhm. lahat natin pong Salamat sumusubaybay. at nagising yata kita na maaga, Hindi Doc. naman. Hindi naman, mabuti naman. Paano ba tinatanggap yung balita? Yung tungkol sa isang pasyente na hinintay na lamang mamatay ng kanyang may bahay dahil hindi nagamot sa brain hematoma. Yung unang private hospital na pinuntahan tinuringan agad siya ng 4 na milyon. Kaya inilipat siya sa isang ospital at sinasabi 1 milyon ang babayaran din. And eventually, hinintay na lang daw na malagutan ng hininga yung pasyente. Paano dapat ang pagtrato ng balitang ito sa mga tulad yan, ng mga private hospital, Doc De Grano? Siyempre hindi po natin alam kung ano talaga nangyari. But anyway, doon sa unang ospital po, siguro in-advise nila na kung ano ang gagawin doon sa pasyente after stabilizing the patient. Tapos, yun, binigyan sila ng halaga na usually naman po ganun talaga sa private hospitals. Ano? So, siguro binigyan sila option na pwede ho naman yung ilipat sa mas mura na hospital. Pero siguro pag ganun na ano, pwedeng another option, hindi lang kasi pag private talaga medyo may halaga po, medyo mahal, ano. So pwede rin naman yung sa government Yung facilities nga na po eh. pwedeng gumawa. Buti O, binanggit niyo yan, Doc De Grano, kasi emergency case ito. yes At po. alam ng Opo. mga ospital, sa pribado man o Mhm. pampublikong ospital, buhay ang ating Mhm. hinahabol dito na mailigtas. Sa secondary na lang siguro dahil magagawa naman ng paraan Tulad ng binabagay nyo, Doc De Grano, Yes. magagawa naman ng paraan yan kung paano mababayaran yung mga Mm. dapat na obligasyon ng isang pasyente. Ang mahalaga, maligtas siya sa peligro. Opo. Yun na po yung binibigay na option sa mga kamag-anak, ano. Mhm. But siguro naisip nila, may masyadong malaki 'to, baka puwede kaming lumipat, ganyan. So, yun ang isang option. Pero actually kung itinuloy nila halimbawa do'n sa unang ospital na Mhm. do'n sila magpa-confine at do'n magpa-opera, meron naman pong ano, meron naman silang makukunan siguro na baka lang hindi nga lang gano'n kalaking pondo. Oho. Pero kino-cover po yun ng PhilHealth kung Mm. gano'ng operasyon. Yung nga po. Lalo na dito sa binanggit na mga ospital na to, accredited naman ito ng PhilHealth. Ano po? Opo, lahat pong 'yan. Yung nabanggit na dalawang ospital, Mhm. ano po 'yun, accredited po 'yun. Ngayon parang nabubukas sa isipan ng karamihan sa atin, Dr. Grano, na siguro lalo na ho yung mga nasa mga liblib na mga lugar. Mm, Kung malayo-layo ang isang public hospital, at least merong private hospital na kung halimbawa siya man ang malapit, malaman agad kung ito ay PhilHealth accredited at mm, mabigyan ng magandang kasi parang ang nangyari, correct me if I'm wrong, Dr. Grano, batay dun mhm. sa nabasa kong post nung may bahay. Maraming pagkakataon na maipaliwanag sa kanya na maganda pero hindi nangyari, Dr. Grano. Well, hindi po natin siyempre alam kung ano nangyari nun. But, usually naman po 'yan talagang ini-explain. Although meron tayong, statement na galing do'n sa ospital Mhm. na lahat ng kailangang gawin nagawa 'no, just to stabilize ang pasyente at, para mabigyan na kung anong definite na dapat gawin at binigyan na po ng option yung
yung ating yung kamag-anak. Mm. Dun sa pangalawang ospital, alam ko hindi pa pala nadadala do'n. 'Yun ang sabi ng pangalawang ospital, alam ko. Mm. So kung, siguro nag-inquire sila doon sa kabilang sa another hospital at sinabing, "Eto ang magagastos ninyo 'no." Pero may sinabi sila na kailangan mag-deposit ng Mm. ganyan. Okay. Pero siyempre hindi pa naman nila naa-assess dahil wala naman do'n ang pasyente. Mm. Kung, gano'n ba ka-toxic, gano'n ba talaga ka-emergency ito, ano. Okay. Siyempre ang magbabase lang sila sa halimbawa possible na dapat gawin sa pasyente at sasabihin nila more or less ito po ang magagastos niyo. Mm. Pero usually 'pag emergency talaga po hindi dapat tayo nagsasabi na hindi namin kayo maa-admit kung, wala kayong ide-deposit, wala Deposito. kayong advance payment, Oo. ganyan. Dapat po i-treat muna, i-stabilize muna bago tayo magsabi ng mga gano'n. Okay. Bawal po 'yun. Ito ang sitwasyon, Doc Cadegrano. Halimbawa, meron akong pasyente at ang nasa isipan ko, iligtas lang siya. Ano po, Mhm, maisalba siya. So, siyempre, dadalhin ko sa ospital. Pwede oo. ba na yung nararamdaman ko, yun din ang nararamdaman ng ospital, iligtas muna natin ito bago natin Mhm. pag-usapan na tingnan kung ano yung posibilidad na yung pwede rin naman sigurong makatwiran na nakabayaran sa pagligtas sa kanyang Mhm. buhay, Doc Degrano. Dapat po gano'n, eh. Natural na 'yun na halimbawa kung kayo ang doktor nun at, ma-refer sa inyo, kailangan maoperahan na kaagad 'yan kasi sa loob ng ganitong ano, alam niya dapat 'yun sa pag-a-assess ng pasyente. Kapag hindi nagawan ng paraan 'yun, Mm. maaaring ikamatay ng pasyente. Kasi sa Kaya ngayon, dapat sa gano'n, oo. madedesisyonan na niya 'yan agad. Bate po sa mga nakausap namin kahapon ng mga sa aming survey nga pong ginawa, ang pangunahing balakid para maisalba, mailigtas ang isang pasyente na nasa emergency situation ay wala silang pera. So at Ay, least, oo nga po. baka naman pwedeng yung puntong yun, matulungan natin, private o public hospital man, na pag namimiligro na, huwag niyo muna natin pag-usapan yan, kailangan natin iligtas. Pwede naman sigurong maging panuntunan yan, polisiya sa isang private hospital, na pag may emergency case, wala mo nang bakitan, naku, yung pasyente mo, naku, matindi sakit yan, 10 million ang babayaran. Siyempre Hindi, ako, iniisip ko yung buhay na ililigtas, pangalawa pa yung babayaran na wala naman ako mapagkukunan, para talagang wala na, hintay ko na lang talagang malagutan ng hininga, Doc Cadegrano. oo. Hindi, tama po ang sinabi niyo, hindi dapat gano'n. Wala tayong dapat na 'yun na nga po nakalagay naman talaga do'n sa batas na 'yun. Yun nga po. Eh, yung treatment ninyo para sa mga emergency cases hindi dapat, nakasalalay 'yun do'n sa mga hihingi kayo ng advance payment. Bawal na bawal po 'yun, illegal po 'yun. Dahil Mm. nando'n po sa Anti-Hospital Deposit Law 'yun. Kaya Mm. dapat po i-treat yung pasyente, stabilize yung pasyente na walang binabanggit na ito. Minsan nga lang po ang kailangan halimbawa kailangan ng dugo, ay kumuha po kayo ng dugo kung walang available na dugo. May mga, gamot kasi po halimbawa yung mga ina-atake sa puso na ano 'yun, medyo napakamahal din po noon. Tama Minsan pa. 'pag hindi available dito sasabihin sa Mm. sa relative na, "Ay kumuha po tayo nito kasi sa loob ng ganitong, oras 'pag hindi natin naibigay ito ay puwedeng lumala yung kondisyon ng pasyente." May Oo. mga gano'n po, pero hindi po dapat tayo humihingi, 'yon lagi na Oo nga po. Anyway, amount or ano, ah, deposit, et cetera. Anyway, ilang mga pribadong ospital naman ako'y natutuwa at talagang andiyan sila para tulungan na Mm. ilang mga pasyente, lalo na yung mga malayo-layo sa Metro Manila. Pero may mga private hospital pa ba na hindi PhilHealth accredited, Doc Cadegrano? Halos lahat po diyan ay ano, Accredited na. konting-konti lang, napakakonti po na hindi talaga sila, accredited. Pero, halos siguro more than 90% 'yan, ano, Mm. accredited. Ah, ah, Okay, lalo na. Puwedeng gamitin ng PhilHealth. Oo, lalo na kung halimbawa may mga PhilHealth card. Ibig sabihin talagang Mm, nagko-contribute buwan-buwan. Siguro naman, la hindi naman dapat magdalawang isip na tanggihan sila ng private hospital, Doc Degrano, 'di po ba? Oo, lahat naman po ina-assume natin Lahat na ano, naman, dahil oo. 100% dapat na po na miyembro sila ng PhilHealth. Ah, So, ina-assume natin na pagdating sa inyo, miyembro 'yan. Maaaring wala kaagad yung ID, wala yung mga patunay na ano,
pero dapat miyembro po sila. At lahat naman po, Dahil lahat naman po Pilipino sa sila. ilalim ng Opo. ating batas ngayon miyembro ng PhilHealth. Matutulungan Yes lalo po, naman ng dapat po. mga mahihirap. Anyway, pangulo na lang siguro, Doc De Grano, pwede ba nating maipaliwanag kung bakit pag nasa private hospital at nasa private room, mahal ang bulak kumpara dun sa pre-ward? parang wala katapos ang question Yan nga yan. po ang Tapos usual, meron pang Yun mga po, oo, okay po. Eto po, naririnig niyo po ba ako? okay yan po. Kasi Go ahead po, Dr. napuputol. Grano. Yan, kasi po minsan, yan po ang tinatawag natin parang socialize, ano po. Kasi, ibig sabihin, doon po sa mga private room, suite room, napakadami pong amenities niyan, ano. Siyempre iba po yung nasa ward. Yung nasa ward, halimbawa, naka-electric fan ka lang, common ang inyong palikuran, yung toilet, common, Mhm. 3 kayo o 4 sa isang room. Ito po siyempre private room, solo nyo, naka-aircon, may TV, kung ano-ano, ano. So yung pong amenities na yon, ang binabayaran. Kaya kailangan pong makover yan nung mga ginagamit ng pasyente. Kasi pag ang kino-cover naman po halimbawa ng PhilHealth, pantay-pantay po yan. Kahit ikay nasa ward, nasa private, nasa suite room, isa lang po ang ano niyan, ang amount na Dapat binibigay lang, oo. nila. Oo. Yun po. Oo. Kasi yung Kaya mga pag nasa mataas na room, talaga pong mataas po ang ang binabayad. oo, hindi ba pwedeng ipantay na lang yan? Total may bayad naman yung room na mahal, Dr. Grano. Ay, Meron ba dapat na maging paglilinaw diyan? O iba pwede pa sin po yung sa mga bayad sa room, ano. mm, Kasi siyempre yung pag taas talaga, pag taas ng room, pag ganda ng inyong room, mm, para kayo nasa hotel po, eh. Ano, nandun ka sa executive, nandun ka sa iba yung deluxe, ganyan. Mas mahal po, yun. mm. Mas magandang view mo, ganyan. So, Okey, usually ganun po ang nangyayari. Dun lang po usually bumabawi ang oo, ating mga pribadong hospital oo, para maanon man, mapunuan kung ano man yung pagkukulang na mm, binabayad ng government or ano yung mm. ng kanilang mga benefit. May rule ba kung hanggang magkano puwedeng halimbawa sinabi ko kanina bulak, alam natin yung kaparanggot na bulak o yung sinasabing laki yan, halimbawa ₱200. Meron bang limitasyon kung magkano ang adjustment niyan sa isang private room? Actually, wala po tayong Wala, so usually puwedeng mahal sinasabi lang nila, talaga? halimbawa, may mas Oo, mataas ito ng 5% kaysa sa ward, oo, mas mataas ito ng 10%, gano'n. Pero oo. usually po ano 'yan, mahirap naman po na, ano 'yan, bawat ano, bawat, Kanya-kanya, case bawat ng ano, ospital. talagang O siguro taasan niyo ng siguro ganito. dapat Ma dapat Mahirap pala pong gawin 'yun, 'no? siguro dapat Opo. matalakay kung hanggang magkano lang ano. Siguro Hmm, dapat din makita 'yan. Susunod naman 'yan mga private hospital, ang hmm. kung hanggang magkano puwedeng itaas ng mga ginagamit sa pasyente sa isang pribadong kwarto o private room. Opo, kasi hindi naman po sila puwedeng basta magtaas ng sobrang taas kasi highly competitive po 'yan. Ibig sabihin 'pag nalaman 'yan ng mga pasyente walang pupunta sa kanila. Alright. Kasi Anyway, sinabing, "Ano kung pagkamahal naman dun, oo. isang bulak lang, ganito lang kamahal." Yeah. Siyempre hindi pupunta sa inyo yung pasyente, Okay. Doc, unless talaga emergency okay. lang. Maraming salamat muli. Sir, pwede ba tayong mag-part 2 kasi hindi ko pa natatanong yung amendment Hmm, yata sa health law natin. Lalo-lalo na yung mga sige po. guarantee letter, yung mga promissory note para makuha rin po pa Oo. natin ng panig ng private hospital. Doc, sa ulitin sir ha. Sige Mag-schedule po, kami. sige po. Thank you sir. Ano po, maraming salamat din po. Si Thank you, good morning. Dr. Jose Rene de Grano, Pangulo po ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o PHAPI ang inyo pong napakinggan.